Kanina nga pong 8:00 ng umaga, ganap na ito naging tropical depression o mas humihina na. At ngayong 11:00, meron na lang po itong taglay na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour habang binabaybay ang Balintang Channel. Meron pa rin po itong taglay na hangin nga po na 45 kilometers per hour. So medyo kalakasan pa rin po yung hangin natin kaya kahit tropical depression na lamang ito ay mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Sa ngayon nga, kumikilos pa rin po ito pa southwestward, may kabilisan 20 kilometers per hour. At ngayon nga po nakikita natin yung forecast track and intensity nito, mas hihina pa ito sa susunod na mga oras. Posible nga po mamayang hapon ay mag-close approach po ito sa may Ilocos Norte at pagsapit naman po bukas ng umaga, posible na po itong mas humina bilang isang remnant low na lamang o posible din na lumabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit hindi nga natin inaalis yung tsansa nga kung mag-southwestward pa yung kanyang movement ay posible nga pong maapektuhan pa rin ng malalakas na hangin yung parte ng Ilocos Norte. At ngayon, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa may Batanes, northern and western portions ng Babuyan Islands, maging sa may northwestern portion ng Ilocos Norte. Hindi bababa sa 39 kilometers per hour yung mga malalakas na hangin na kanilang mararanasan. At para naman po sa ating rainfall forecast, posible pa rin yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan dito po sa may Batanes. Ngunit inaasahan nga po natin habang papalayo na itong si Bagyong Salome ay magiging mas lesser na po yung mga tsansa ng malalakas na mga pag-ulan at yung malalakas na hangin. Ngunit, hindi lamang itong si Bagyong Salome yung ating binabantayan. Meron din po tayong northeasterly wind flow na maaari pong magdala ng malalakas strong to gale force gust o mga bugso ng hangin ngayong araw sa may Cagayan, kabilang na din po sa may Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At magpapatuloy po ito sa susunod na 2 araw. Posible nga po bukas ito pong mga pagbugso ng hangin dahil sa amihan ng hangin ay mararamdaman pa rin sa may Batanes, Cagayan at sa may Ilocos Norte. At sa Sabado naman, posible pa rin po itong maranasan sa may Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. At nakataas pa rin po yung ating gale warning dahil nga po matataas po yung ating mga pag-alon. Posible po hanggang 7 meters yung mga pag-alon na mararanasan malapit po sa ating mga dalampasigan, which is delikado po yan sa ating mga mandaragat na kahit anong klase po na sea vessels ay bawal po maglayag ngayong araw. At sa susunod pa rin po na mga araw dahil naman po yan sa northeasterly wind flow. Yun nga po, nakataas ang gale warning sa may Batanes at Babuyan Islands. Ngunit sa may western and eastern seaboards naman po ng ating bansa, posible pa rin po yung mga katamtaman na mga pag-alon hanggang 2.5 meters. At hindi lamang po itong si Bagyong Salome ang ating posibleng magdala ng mga maulat at maulap na panahon. Meron din po tayong binabantayan na intertropical convergence zone o yung pagsasalubong ng hangin galing sa southern and sa northern hemisphere na yun po yung nagdadala ng mga pag-ulan dito po sa may Mindanao area, maging po sa may Palawan at sa Negros Island region. Inaasahan natin sa susunod na mga 5 araw, posible pong magpatuloy itong epekto ng ITCZ, kaya magbantay po yung ating mga kababayan na nandyan po sa may Visayas, Mindanao at Palawan dahil posible nga po yung mga flash floods at landslides dahil po dito sa malalakas na pag-ulan dahil sa intertropical convergence zone.